po ang bawat isa at isang mapagpalang linggo po muli sa ating lahat. At salamat din po sa ating Panginoon sa pagkakataong ito na tumayo sa inyong harapan. At salamat din po sa ating mahal na pastor, kay Ma'am James sa kanilang blessing, kanila Pastor Jurik, Ma'am Jubilee. At salamat din po sa bawat isa na maaga na narito. Ayan, so mga classmates sa Sunday School Growth class. At nung nakaraan po ay naituro po about mga nakaraang linggo about the disciplines ng isang Kristiyano. At sa atin pong topic po ngayon naman ay dadalhin ko po kayo sa susunod po na discipline at napaka simpleng pakinggan ng salitang ito pero napakalaki ng impact kung atin po itong mama-master. When we say Mama Master, gamay na gamay. Kung magagamay po natin to ng husto, ay may mga bagay po na matatanggal sa atin at may mga bagay po na maidadagdag. And let me bring you our lesson entitled The Discipline of Contentment. So this morning, sino po ang nagising na fulfilled? Masaya, may peace, may rest, may joy. So, ayan po, ang ating pong text is in Philippians 4:11. Kinuha ko po siya sa AMP version at akin pong basahin. Not that I speak from any personal need, or this is Paul speaking, mga kapatid, for I have learned to be content and self-sufficient through Christ. Satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy regardless of my circumstances. So, yung lesson of the discipline of contentment, ito po yung lesson na hindi po inborn sa tao. Yung pagiging kontento. At sa atin pong nabasa, for I have learned. Ito po ay bagay na ating matututunan. As we go through this life, mga kapatid. As we continue to live this life, dapat makuha po natin, matutunan po natin at magamay po natin, kagaya ni Pablo, na regardless of any circumstances, I will be satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy. And I will be self-sufficient not by myself, but through Christ. So acknowledging that all things come from God. At ito, from any condition, in prosperity or in insufficiency, andun po yung tinatawag na contentment. At si Pablo, marami po siyang naranasan. Naranasan niyang magkaroon ng authority, naranasan niyang mag-under sa authority, at ito yung isa niyang bagay na natutunan, being contented. So, yung discipline of contentment, hindi lang siya one time na gagawin mo sa buhay. But every day, kung kaya po nating magawa sa buhay natin, na every day magkaroon po tayo ng contentment. And ito po mga kapatid, sa bawat stages, we have children, we have adults, we have the seniors. May kanya-kanya po tayong pangangailangan. Tama po? At kapag sa isang bata, pure needs po ang meron sa kanya. Yung kapapanganak na bata, ang need niya talaga is the milk from her mother. Yung warm embrace ng kanyang mother. At wala pa siyang want. Though sa tingin natin, parang want niya, pero yun ay kailangan niya. Habang lumalaki ang isang bata, yung needs na yun nagkakaroon, nadadagdagan ng wants. Tama po? Lahat po tayo may mga gustong bagay. But this generation, mga kapatid, ay may nagkakaroon ng tinatawag na false needs. Alam niyo po ba yung false needs? Ito po yung mga wants na nagiging needs sa mata ng isang tao. Pero hindi naman niya talaga kailangan. When wants
turn into false needs, delikado po. Ano pong example niyan na yung wants nagiging needs na ng isang tao? May sa isang bata na lumaki sa gadget, yung sa simula pa lang okay lang. Pero pag hindi po natin nabantayan ang isang bata na nawili sa gadget, magiging need na yan habang lumalaki. Hahanapin at hahanapin niya na yan. Imbis na once lang stay as want, magiging need niya na as we go on. Tama po? Dahil hahanapin nila yung gadget. Another thing, sa isang tao na may kilala na po ba kayong tao na every year nagpapalit ng cellphone? Nag-upgrade, hindi nagpapalit pala. Nagpapalit to upgrade. Dahil sa kanyang mindset, every year dapat bago ang aking phone. Or hindi man every year, every 6 months. Kasi every 6 months na ngayon, may bago ng update ang mga model ng iba't ibang brand ng cellphone. Tama po, mabilis na lamang ang upgrade ng mga gadget ngayon. At meron mga ilang tao, o kung hindi man marami, ilang tao sa labas na may ganong mindset. Okay lang kung kaya siguro nila within their means, pero kung it is above their means at gusto lang nilang maging socialite, or yun nga, para related, maging relevant sa trend ngayon na, dapat naka-iPhone 17 Pro Max na ako ngayon. Kasi yun ang latest ni iPhone or ni Apple. Dapat naka-Z Fold. Anong series na yung latest ng Z Fold ng Samsung? Dahil yun na yung latest ngayon. Yun na yung pinakamodelo ngayon. So, ito po is, yun nga, related sa atin pong lesson na being contented. At yun mga kapatid, napakadelikado po when wants turn into false needs. So wag po nating hayaan na yung mga hindi naman kailangan ay maging peking kailangan. Dahil mahirap po labanan yung bagay na ganun. Kaya saludo po tayo sa mga magulang na dinidisiplina ang mga anak. Hindi lahat ng mga gusto ng mga bata ay binibigay ninyo. So we salute you mga parents. Happy Mother's Day by the way sa lahat ng mga nanay. Salamat sa inyong pagtuturo sa amin po ng mga anak po ninyo about not always giving what we want but teaching us what we truly need, mga kapatid. And so, what is contentment? Contentment is something that comes from God, not circumstances. So, when we say contentment is something that comes from God, not circumstances, hindi po tayo nagbe-base sa sitwasyon po natin bago tayo maging kontento. Kaya nga, the peace of God that passeth all understanding shall keep our hearts and minds, mga kapatid, because contentment is something that comes from God. Kung meron po tayong peace of God that passeth all understanding, maunawaan man natin o hindi, we are grateful. Ano man ang maging panahon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. I am grateful, ano man ang... Kaya in any circumstances, sabi ni Pablo sa ating versikulo kanina, ay andoon na satisfied with gratefulness. May need man, pero hindi nawawala yung pagpapasalamat. Kaya nga in everything, give thanks. Sabi nga mga kapatid sa Thessalonians. And so, contentment is godly character. Ito'y character, makukuha natin, matututunan natin, at ito'y manggagaling sa ating Panginoon. At ang Panginoon talaga ang magbibigay sa atin ng contentment. So, man or men has this insatiable desire sa mga bagay-bagay. Depende kung anong bagay yun, pero may mga bagay talaga na hindi kontento ang isang tao. When we say insatiable, hindi mo yan ma-fulfill. Hindi mo yan matatapos. But thanks be to God, mga kapatid, dahil tinuturuan po tayo ng maging kontento sa mga bagay-bagay sa lahat, anumang panahon. Ano pa ang contentment? Contentment is not a lack of ambition or a passive state. So don't get me wrong when we say
Makontento ka na sa mga bagay na ito at dahil kontento ka na, hindi ka na magkakaroon ng dreams. Hindi ka na magkakaroon ng visions. Hindi po, ang contentment po is each day on a daily basis habang you are reaching your goals, you are fulfilling the purpose of God in your life, andun po yung peace, andun po yung gratefulness sa ating Panginoon. So, but rather, it is rather a cultivated, joyous, and grateful heart. Ito na po yung sinasabi natin. As we fulfill those dreams sa kalooban ng Panginoon, ay andoon ang kagalakan, andoon ang mapagpasalamat na puso that allows for growth without the need to compare or accumulate at all cost. So it is not a lack of ambition. Hindi ibig sabihin na kung kontento ka na sa bagay na ito, ay wala ka ng ambisyon sa buhay. Sino dito ang wala ng ambisyon sa buhay? Di ba lahat po meron pa rin po tayong ambisyon sa buhay. Yung mga old men nga shall dream dreams. Young men shall see visions, mga kapatid. So contentment is not a lack of ambition or a passive state. And nowadays, mga kapatid, meron po yung tinatawag na consumerism. So people are driven by consumerism. So ano po yung consumerism? So consumerism, it is the continual pursuit of something new. Di ba? Naalala ko mga kapatid, sa kusina, pagka naulit ang ulam, Kuya Ramon, may bago bang ulam? Ayan. So, nagtatanong kami, Kuya Ramon, anong bagong ulam? Sabi namin. But ito, consumerism is the continual pursuit of something new. It could be tangible or intangible. Either it could be you are aiming for a position, for a promotion, or you want to accumulate things, material things in life. You want to possess things in life. It is called consumerism. The continual, tuloy-tuloy na pursuit of something na bago. At mga kapatid, in the rush of newness or coolness, people often throw out things that are still functional and serve their purpose well. Halimbawa, nabanggit ko kanina cellphone. Dahil may bagong update, may bagong upgrade na model ang mga brands ng mga smartphones, ay ito, one illustration of consumerism, bibili ng bago. Na hindi pa naman sira yung old na gadget. Dahil may bago eh. Hindi para mag-upgrade ng purpose ng cellphone. Same lang din naman ang paggagamitan niya ng cellphone, di ba? Pang call, pang text, pang browse sa internet. Pero dahil may bagong lumabas, bibilihin niya yun. So that is one example of consumerism. Continual pursuit of something new na hindi naman talaga yung basihan niya para bibili is yung purpose ng gamit. Same pa rin naman. Basta gusto niya lang, mayroon siyang, kapag ka nag-selfie, mga kabataan sa labas, nai-influensyahan din sa loob. May ma-flaunt lang na iPhone 17 Pro Max. Okay na. But, mga kapatid, it is dangerous when we are pursuing something new na hindi naman talaga naaayon sa ating need. Amen po? And then, ito po, everyone wants to be contented in the sense that we want to be satisfied and happy in life. Tama naman po, for happiness, sabi nga, this is the reward for myself. Kaya bibilin ko yung mga bagay na gusto ko. Kasi ito nga, gusto kong maging masaya, gusto kong maging satisfied. That is natural sa isang tao. But G.K. Chesterton said, yung next na PowerPoint po, there are two ways to get enough according to your own personal preference of being fulfilled or satisfied. Sabi po dito, one is to continue to accumulate more, that is consumerism, or the other is to desire less. Yan naman na po yung pagiging kontento.
So consumerism, one is to continue to accumulate more contentment, the other is to desire less, according to G.K. Chesterton. So sa isang tao, either sa dalawa, kung paano siya magiging fulfilled or satisfied. To accumulate more or to desire less. Hindi naman sinabing to desire nothing, but to desire less. Amen po? So, sa kapanunan ng ating Panginoon in Jesus' day, consumerism was killing contentment. So, in Matthew 6:32, ang nasabi po doon, for after all these things, yung mga bagay na material, do the Gentiles seek. So sa panahon din pala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang laman, nasulat na yung pagiging consumerism ng mga tao noon. Hanggang sa ngayon. For after all these things, do the Gentiles seek. But we thank God, alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Hindi lang alam ng Panginoon, pinuprovide ng Panginoon. Amen po? So, another word for consumerism in general is discontent or materialism. So, discontent po, yan po yung kalaban ng contentment. In Exodus 17 verse 3, ang sabi ng mga Israelita nung sila na po ay nililid out ni Moses sa out of Egypt, nasa ilang sila. Ang sabi po ng mga tao, mga Israelites, why did you bring us up out of Egypt? Moses, bakit mo kami nilabas? To kill us and our children and our livestock with thirst? Ito na po yung wala silang mainom. At may discontent doon. May discontent doon. But let me remind you in Romans 9:20, sa Message translation, who in the world do you think you are to second guess God? Sa mga plano ng Diyos na sasakatuparan sa ating buhay, hindi smooth sailing. Kaya nga may mga times na we question sometimes. Pero ang sabi ng Romans 9:20, who in the world do you think you are to second guess God? Do you for one moment suppose any of us knows enough to call God into question? Clay doesn't talk back to the fingers that mold it, saying, why did you shape me like this? Kaya sa mga bagay na nangyayari sa atin, huwag po tayong babalik sa Panginoon na magtatanong sa Kanya na bakit ganito ang pinagagawa mo sa akin. O huwag nating sisisihin ang Panginoon. When we are discontented or irritated, huwag na nang maging mangyari yung ginawa ng mga Israelites. Yung katagang nilabas mo kami dito para patayin. Napakasakit niya na mga pananalita. Pero we are reminded by Paul in Romans 9:20, who we are. Who in the world do you think we are? Who in the world do I think I am to second guess God or to question God? So clay doesn't talk back to the fingers that mold it. Hayaan natin na ang plano ng Panginoon ang mangyari sa atin. And as the plan of God is being fulfilled in our lives, therefore let us be contented. Habang ginagawa ng Diyos, ang gagawin po natin ay dapat maging grateful, at peace, at rest sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po? Amen. So be still and know that I am God, sabi ng Panginoon. And let me bring to you the 5 effects of always wanting more. Kapag lagi na meron tayong gustong makuha, ano po ang effects po nito of always? When we say always, palagi na gusto ko ng ganito. Number 1 is, ayan po, fatigue. Nagkakaroon po ng fatigue. In our push to get more, we overwork ourselves and take on second jobs. Dahil gusto niya na makapaglabas ng motor, makuha yung bagay na gusto niya,
dahil kulang yung kanyang sinasahod sa una niyang trabaho, maghahanap pa ng sideline. At napapagod yung kanyang katawan. Lalo na kung after niyang nabili yung isang bagay, meron na naman siyang gustong bilhin. Nag-accumulate po yung pagod and it will turn into fatigue. Everybody in the family works just to keep up in the material rat race. As a result, everyone is tired and cranky. Lalo na kung meron kang comparison. Kung naka-upgrade si ganito, yung kilala kong tao, dapat ako din. Mahirap po yun, mga kapatid, if we are competing with someone else sa pag-accumulate ng mga bagay. Amen po? So there is fatigue. At pag may fatigue, Sabado napagod ka, tapos hindi pa tayo nag-devotion sa umaga, hindi pa tayo nag-pray ng linggo, madadala po natin yung pagod na yun sa linggo. Naranasan ko din po yun minsan, nung nasa work po ako dati, 11 p.m. ng Sabado hanggang 7 a.m. ng linggo, diretso simba. Ang hirap mag-focus sa praise and worship at lalo na sa preaching. Dahil pagod, fatigue. Merong fatigue, lalo na kung nag-overtime pa. So in Proverbs 23:4 sa Good News Translation, be wise enough not to wear yourself out trying to get rich. Be wise enough, sabi ng salita ng Panginoon, not to wear yourself out trying to get rich. Number 2, mga kapatid, na epekto ng always wanting more is utang. Tama po? Sa isang kaugalian noon ng mga Pinoy na may good side and positive side, pero hindi naman ito lagi, na pag may bisita noon, umuutang. Tama po? Umuutang ng masarap na ulam. Nilalabas yung mga magagandang plato at kutsara. I'm not against those things na yung hospitality ng Pilipino, pero kung palagi ay magkakaroon po ng utang ang mga Pilipino. Tama po? Bakit? Kung palaging may bisita araw-araw, edi palaging uutang ng uutang. Yung kaugalian ng mga Pilipino when it comes to hospitality. Dahil ayaw nila na mag-host sa isang bisita ng ipapakain ay, yun nga, hindi siya ka-hospitable. Yun ang yung word na sabihin natin. But, hindi lang doon sa ganong setting, nagkakaroon ng utang ang isang taong gustong mag-accumulate ang mga bagay. Yun nga, nakakarinig tayo ng mga tao na they are living above their means. Bakit? Para may i-flaunt lang. Gusto lang maipakita na bago ang kanyang mga possessions. Up to date ang kanyang mga possessions or pagmamay-ari. A lot of what we call need is really just greed, sabi ng isang writer. A lot of what we call need is really just greed. Ito yung sinasabi natin kanina na false needs. Yung wants pala yun, hindi pala yung need eh. Wants na nagiging false needs. We have a problem distinguishing between needs and wants. We don't have to buy things we don't need to impress people we don't even like. If the grass is greener on the other side of the fence, sabi ng writer, you can bet the water bill is higher over there too. So yung sa mga nagpa-plant, kung alam nyo, marami siyang kaari-arian, alam nyo rin na marami rin siyang gastusin. Pero kung he is doing it way above his means, talagang mababaon po sa utang. So kung hindi po kontento ang isang tao on his possession and always wants to have more at he's living way beyond his means, ayan po yung isang epekto. Magkakaroon po, malulubog po sa utang. At mahirap pong bumangon pag napakalaking utang at nagpatong-patong pa. Ecclesiastes 5:11 in the Living Bible Translation, sabi po dito, the more you have, the more you spend. Right up to the limits of your income. Ito na yung sinasabi natin na living above your means. So what is the advantage of wealth?
except perhaps to watch it as it runs through your fingers. So mauubusan ka ng resources hanggang sa magkakaroon ka pa ng utang. Pangatlo po na epekto ay, number 3 is worry. The more you have to worry about. Tama po. Kung may marami kang pagmamayari, ay marami ka ring aalalahanin. Sa mga may babuyan, sa mga may hindi kahayupan poultry, ayan, manukan. Sa mga may alagang aso dito na marami, pag umaalis kayo ng bahay, di ba nag-aalala kayo? Sa mga yung tarakan nga kunada. Tarakan, maalagaan, mapakpakan. And so the more you have to worry about it. How am I going to protect? Magtatanong ka, how am I going to protect it, save it, invest it, insure it, repair it, maintain it, avoid taxes on it, keep from losing it? The higher you rise on the corporate ladder, the more likely you are to bring work and job frustrations home with you and stress out about it. And so dito nga, dahil sa worry, nagkakaroon ng insomnia. Sino dito naman minsan nasobrahan sa pag-alala, hindi na nakatulog? Di ba, tuwing bumabagyo, pag malakas ang ulan, ang hangin, di ba, hindi tayo nakakatulog. Pero may mga bagay din na hindi lang yun. Kaka-worry mo sa isang bagay, nasobrahan mo sa pag-aalala, hindi ka nakatulog magdamag. Nakaranas na po ba ang bawat isa nun? Maliban siguro sa mga bata. Diba? May naranasan na po yung point na yun na sa sobrang pag-aalala, hindi na po tayo nakakatulog. Ecclesiastes 5:12, sabi po dito sa Good News Translation, workers may or may not have enough to eat, but at least they can get a good night's sleep. The rich, however, have so much that they stay awake worrying. So, yun din po pala yung downside ng mga taong gusto pang yumaman, mayaman na nga, gusto pang yumaman ng yumaman. The rich, hindi naman lahat ng mayaman, but mostly the rich, however, have so much that they stay awake worrying. Pang-apat po na epekto ay conflict. So, syempre, dahil may competition, may comparison, halimbawa sa mga magkakapatid, nabilhan ng gusto yung isa, pero yung isa gusto pagbibilihan yung mas mahal doon sa isa. Kung hindi man pantay sa kanyang kapatid sa halaga, mas better. At pag napagbigyan yung gusto ng isa, hindi na balanse yung ibinigay sa dalawa, hindi pantay, there is conflict. Tama po? Sa home setting, sa mga may anak na 2 o 3 mahigit, pag bumili kayo ng mga gamit sa kanila, pag hindi pantay o hindi pareho yung halaga o yung quality ng ibinigay sa kanila, nag-aaway. Tama po? Amen. So there is no place harder hit by covetousness than the home. Dahil doon talaga hindi maiiwasan sa mga magkakapatid na tumingin kung ano yung hawak ng isa sa kamay. At kung ano yung itinatago sa kabilang kamay. Tama po? The number one cause sa US, the number one cause of divorce is financial tension. Arguments over money and possession. So sa US po, rampant po na number one cause of divorce sa kanila is financial tension. Kaya nga 'di ba, pagka doon ipinapangalan sa magulang yung ari-arian kasi pagka nagkaroon ng divorce, hati sila ng asawa niya sa pinagtrabahuan ng kung sino man sa kanila, yung babae man o kung yung lalaki. So they are worrying about their property. So they are having conflict. They are having fatigue. Andun pa, marami pa po. Andun na inyong panglima. Sa James 4:1, bago tayo pumunta sa panglima, sa CEV, why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desires that fight to control your body? So why do you fight and argue with each other? And yan na po yung rason. Isn't it because you are full of selfish desires that fight to control your body?
And then number 5 ay dissatisfaction. Sa number 5 po na effect niya, yun po, yung discontentment is also can be termed as dissatisfied. Things can bring happiness for a while, but the excitement soon wears off and we get bored. Why don't things keep you permanently happy? Because things don't change. So bakit kaya hindi tayo permanently maging masaya ng mga bagay-bagay? Dahil hindi po nagbabago ang mga bagay-bagay. But beings are constantly changing. Gusto ko nito noon, pero dahil hindi na ito ang uso ngayon, ayoko na. Itong uso na yung gusto ko, dissatisfied. Hindi ito ang trending kaya okay. Lilimutan ko na to. Ito na, doon tayo sa trending. Ecclesiastes 5:10 in the New Living Translation, those who love money will never have enough. How absurd to think that wealth brings true happiness. If you think that wealth brings true happiness, it is not, mga kapatid. Kaya nga, yung isang lesson noon ni Pastor Juric, yung miser, naging masaya ba yung si Elizabeth? Naalala niyo po yun? Yung example ni Pastor Juric noon sa kanyang Wednesday Bible Study lesson na the miser or yung don't be a miser. If you keep hoarding things, tinitipid mo naman ang sarili mo na hindi mo naman kailangang tipidin. Basta you want to accumulate, tinitipid mo ang pamilya mo. But you have enough, you have much. Mga kapatid, andun. Have you ever noticed that miser and miserable comes from the same root word? Nagiging miserable ang buhay. People who hoard wealth and possessions are just like the miser, never happy. Kasi ang nasa isip lang niya, nasa puso niya, want to accumulate more. Want to accumulate more. Sa Bible nga, full ang tawag ng Panginoon at pinatay pa ng Panginoon. Yung full na yun, di ba? Nag-hoard. Yung barn niya, gagawa pa ng mas malaking barn para pagtataguan pa ng additional na ilalagay sa barn. Pero ang sabi ng Panginoon, this night, ngayong gabi, ikaw nahangal. Ay wala na yung buhay ang kapalit dahil sa pag-hoard ng mga possessions. At ayan, madadaanan pa po natin. Mayroon po akong nilagay dito na comparison ng contentment at sa mga ibang bagay na opposite po nito. And so, contentment versus greed. So, contentment, dito po ako tatapusin ko po sa first na comparison na ito, contentment versus greed. And so, while contentment and greed both deal with our desires and what we possess, they represent the difference between having enough and never enough. So having enough have a big difference to the phrase never enough. So kung ang contentment, it says, I have enough. Ang greed naman, I am never having enough. It's never enough. Ibig sabihin, hindi talaga, it is insatiable. Greed is wanting, desiring, or the insatiable wants, wanting of something, or the insatiable desire of something. Kaya never enough. Yan po yung kaibahan ng contentment sa greed. Greed says never enough, but contentment says having enough. I have enough. Next slide po. So sa comparison, the finish line, when it comes to the finish line, contentment has a satisfaction point. So it is the realization that your current needs are met, allowing you to feel at rest. You can still have goals, but your happiness isn't on hold until you reach them. Yan po ang contentment. However, greed has no finish line.
It is a bottomless pit where the acquisition of one thing immediately triggers the desire for the next. So take note of this. It is a bottomless pit where the acquisition of one thing, pagkakuha mo ng bagong bagay, yun pa yung magti-trigger para sa'yo to want more in the future. One thing immediately triggers the desire for the next. The goalpost is constantly moving. Tama po yun, the goalpost is constantly moving. Andito yung goal mo, pag nakuha mo na, you want more. Kaya yung goalpost constantly moving. So satisfaction is impossible. Kasi insatiable. Impossible to satisfy, mga kapatid. So that is greed as compared to contentment. Next slide. Appreciation versus acquisition. Contentment is appreciation. Greed is acquisition. You acquire. Contentment is about depth or value or the quality. It's the ability to enjoy and find value in what you already have. Yun ko po, kung na-appreciate po natin ang bagay na meron tayo, you put value on it. It turns a little into plenty. Yung little na yan, para sa iba, pagdating sa iyo, it is plenty. It is enough. But greed is about volume or quality, or quantity rather. It focuses entirely on what you don't have yet. Kaya nga nagiging hindi grateful ang isang taong sakim. Dahil ang naka-zoom sa kanya is yung ano yung makukuha pa niya. Hindi niya na-appreciate yung value ng meron na sa kanya. Naalala niyo yung prodigal son, yung two sons, yung isa prodigal, yung isa hindi nakita nung elder brother kung ano yung meron siya, na nainggit siya sa ginawa ng tatay sa kanyang younger brother. It devalues current possessions because the focus is always on the next get. Kung ano yung next na kukunin. So that is once again the other comparison of contentment against greed. And then next slide. The effect on others. So contentment is generous because a content person feels they have enough. They are often willing to share their time, money, or resources with others, while greed is hoarding. Greed views life as a zero-sum game. Ano yung zero-sum game? Dapat balance. Kung may acquisition ang isa, yung magbabalance out sa acquisition ng isa ay yung loss ng isa. Na-promote si ganito dahil na-demote si ganito. Yan yung character ng greed. A zero-sum game. Na may mapupromote hindi dahil may nag-retire, pero dahil may na-demote. Dapat balance out. Kaya zero-sum. Pag pinag-add mo yun, zero. If someone else gets something, a greedy person feels they have lost out. Nandun na rin napapasok yung next na comparison. Sa next na session po natin is yung envy. A greedy person feels they have lost out kung naunang na-promote yung kasama or kung may nakita siyang bago sa kanyang kasama, feel niya na nabawasan. May nabawas sa kanya. Kaya yung zero-sum game. This leads to competition, envy, and a lack of empathy. So dyan po tayo magtatapos mga kapatid about the lesson on contentment for this session. At tayo po tayo mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Lord Jesus, we worship you. We magnify your name. Hallelujah. At muli, Panginoon, salamat sa bawat isa na narito. Salamat sa patuloy mong
pagtuturo sa bawat isa po sa amin. At muli, Panginoon, sa amin pong pagtatapos, sa amin pong Sunday School lesson, ay Ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa, sa amin pong pagpapatuloy. Ikaw ang mag-set ng right attitude, right motives sa umagang ito for us to worship You in spirit and in truth, for us to digest Your words na maidi-deliver maya-maya sa bawat isa, at andon na may sa pamuhay po namin ang mga natutunan namin at matututunan pa namin sa aming pagpapatuloy sa araw na ito. At muli, Panginoon, continue, Lord God, to bless Your people, continue to teach Your people, continue to favor Your people, Panginoon. And Lord God, we love You. We give You all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. So praise God. See you po next Sunday sa ating adult Sunday School class.